Magandang gabi po mga kapatid. Muli na naman tayong magsasama-sama ngayon upang magbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng pag-asa at pagtitiwala na ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan at sa tamang panahon ay tayo kanyang tutulungan at diringgin ang ating mga panalangin. Tayo po ay mag-umpisa sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoong Diyos, samahan mo nga po kami ngayong gabi sa aming pagbubulay ng iyong salita. Naway ang puso namin ay matuon sa iyo sa panahong ito ng may malaking kinakaharap na krisis ang aming bayan at ang buong mundo. At nakikita namin ng maliwanag na ikaw lamang ang tanging pag-asa namin sa kabila ng modernong mundo at pagsisikap namin na ito'y masawata. Pagka ganun man, alam namin, O Diyos, na ikaw lamang ang katugunan. Kaya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay namin, magkakaroon kami ng pag-asa at katiwasayan na ikaw ay tutugon sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, hayaan yung basahin ko ang isang talata sa Biblia sa Exodus 21. Ganito po ang sabi. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Paraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapwat aking pagmamatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng ating mga salita ng Diyos ngayong gabing ito. Ang background po ng talatang ito ay nung panahon ng ang mga Israelita ay bihag na alipin sa bansang Ehipto. Sa loob ng 400 taon, ang bansang Israel o ang mga taga-Israel ay binihag at ginawang alipin ng mga Ehipsyo. At sa pagkakataong ito ay tinawag ng Diyos si Moises upang siyang maging tagapamuno upang ilabas ng Ehipto ang mga Israelitas. Yung parao ng Ehipto ay siyang pinakamataas na pinuno nito. At kung 400 taon na sila'y nasakop, ilang beses nang nagpalit-palit ng parao. At sa panahon ng pagtakas ng mga Israelita sa Ehipto, ay ang parao noon ay bagamat wala sa Bible, maririnig mo o mapapanood mo sa mga pelikula na ang tawag sa kanya ay Rameses. Pero ito ay hindi binanggit sa Bible na kasulatan. At bilang parao, siya ay malupit, mamamatay tao, at higit sa lahat ay itinuturing na Diyos ng mga Ehipsyo. Kaya naman siya ay matigas ang ulo, makasarili, at hindi kumikilala sa Diyos. Siya ay pusong bato. Marahil narinig nyo na yung awit na yon na naging sikat ng ilang panahon na ang ibig sabihin sa atin noon ay katigasan ng ulo, no? O pagiging palalo. At
Ang paraong ito ay ginamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung katigasan ng kanyang ulo para mahayag ang kanyang kapangyarihan ah, sa lahat ng bagay. God used this Pharaoh's stubbornness to show His power over all things. Kaya ang sabi nga sa talata na ating binasa ay, at pinatigas niya ang kanyang puso. Nang ibig sabihin the Pharaoh got what he wanted. Talaga namang siya ay matigas ang ulo Talaga namang siya ay pasaway. So pwede nating sabihin na kung pinatigas ng Diyos ang kanyang puso, He asked for it. That's why He got it. At sa katigasan ng kanyang ulo, sapagkat ayaw niyang payagan ang mga Israelitas na lumaya sa Ehipsyo, ay nagpadala ang Diyos ng 10 salot. Meron diyang mga balang, may mga pigsa, merong naging dugo ang tubig, at iba pa. Ngunit hindi naantig o nabago ang desisyon ng parao para tuluyan ng palayain ang mga Israelitas. Talaga pong napakatigas ng kanyang ulo. Katulad ng sabi ko kanina, ang 10 salot ay ipinadala ng Diyos kay Parao upang kanyang maunawaan na wala siyang magagawa laban sa Diyos. Katunayan, gumamit pa siya ng mga magikero, no? Para mawala ang mga salot na ito. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Kung ating bibigyan ng relasyon ito sa ating devotion ngayong gabi, pwede nating itanong sa ating sarili kung ilang salot ba ang kinakailangang dumating bago tayo tuluyang sumuko ng lubusan kay Jesus. Marami na rin tayong naranasang problema. Marami na rin tayong nalampasan, mga personal o panglipo ng problema katulad nung ngayon. Problema sa kalikasan katulad ng pagputok ng bulkan, mga bagyo, mga baha. At kung tutuusin, dapat sapat na ang mga naranasan natin yon para matutunan natin ang ibig sabihin sa ating buhay ng mga problemang ito. Atin bang napagtanto na talagang walang iba tayong kailangan kundi ang Diyos? Lalo na sa panahong ito ng COVID-19. Ang buong mundo, kahit yung mga superpower ay nagkukumahog para humanap ng lunas. Ngunit hanggang ngayon, wala pang maliwanag na lunas na natutuklasan laban sa salot na ito. Sinasabi nito na talagang limitado ang tao. At kung hindi nila hingin ang katalinuhan na nanggagaling sa Diyos, hindi nila masusumpungan ang katugunan sa sakit na ito. Ano na po ba ang natutunan natin
sa mga nagdaan nating problema sa buhay? Meron po ba? Nagbigay po ba ito sa atin ng ilang minutong pag-iisip kung bakit nangyayari ito sa atin? Kasi ang ugali nating mga tao, kung mayroon tayong problema na sa tingin natin ay hindi natin kaya, ang pangkaraniwang last recourse natin ay ang Diyos. At dahil ang Diyos natin ay mabuti, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, siya naman ay tumutugon. Kung tayo nagkaroon ng karamdaman, siya ay tumutugon upang tayo ay pagalingin. Kung ano man ang ating naging suliranin, hindi tayo natitiis ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, sa oras na makaramdam tayo na ang Diyos ay tumutugon, ay patuloy tayong nananalangin at nagpapasalamat at nagpapatotoo pa sa kabutihan ng Diyos. Ngunit kapag tayo ganap ng magaling o ganap ng naglaho ang ating problema, unti-unti bumabalik tayo sa dating gawin. At yan ang ikinatatakot ko sa panahon ito. For sure, sa dami ng nananalangin na totoo naman talaga sa kanilang puso ang kanilang panalangin, tutugon ang Diyos Isang araw magigising tayo, wala na ang COVID-19 sapagkat tuluyan ng nilinis ng Diyos ang sanlibutan mula sa salot na ito. At siguro habang mainit-init pa ang issue, ay magpapasalamat tayo ng lubos sa Diyos at marami tayong maririnig na mga istorya ng kanyang kabutihan. Ngunit pag lumipas ang panahon, unti-unti babalik na naman tayo sa dating gawin. Alam nyo, si Paraon ay napaka-stubborn. No, talagang napakatigas ang ulo. Sabi doon sa Exodus 5:2, at sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumao ng Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Sa kabila ng 10 salot at sa mga representasyon na ginagawa ni David para sa Diyos at sa mga taga-Israel para palayain ng Parao, talagang matigas ang kanyang ulo. Hindi niya kinikilala ang Diyos. Marahil wala naman tayo sa ganong kategorya. Dahil sa social media makikita mo talaga para bagang napaka-religyoso at napaka-madasalin ngayon ng mga tao. Ako'y nananalangin na hindi ganito ang magiging attitude natin, na katulad ni Parao ay magiging matigas ang ating puso. Oo nga't ngayon tayo ay nakikitang mapanalanginin. Sana pagkatapos ng salot na ito, na alam ko namang matatapos sapagkat mabuti ang Diyos, ay magtuloy-tuloy ang ating
pagpupuri, ang ating pasalamat at ang ating pagsamba sa Diyos. Lalo na ang pagbibigay natin ng natatanging panahon upang puntahan siya sa kanyang tahanan upang magpuri at sumamba. Mga kapatid, nag-self-examination na ba tayo? Naantig na ba ang mga puso natin sa nangyayari sa mundo ngayon? Nag-sink in na ba finally sa ating lahat na tanging si Jesus ang sagot sa problema nating lahat? Problema noon, problema ngayon, magiging problema pa sa hinaharap. Mahalaga po kung mga kapatid na once and for all ay maging seryoso tayo na pahalagahan ang ating Diyos. Mahalaga na sa panahong ito ay lumambot ang ating mga puso at gawin siyang prioridad ng ating mga buhay. Hindi biro itong ating nararanasan. At hindi ko ma-imagine kung for another 1 month ay tuloy-tuloy ang lockdown. Mahirap sa ating personal, mahirap sa ating mga kababayan, mahirap sa ating mga frontliners, mahirap sa pamahalaan. Hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. Kaya kailangan magmadali tayo na wakasan, pagtulong-tulungan natin na hanapin ang solusyon sa problemang ito. At naniniwala ako, ang mga mananampalataya ay may malaking papel na dapat gampanan. Ang sabi ko nga noon, kailangan tayong maging disiplinado, mapanalanginin, kailangan tayong maging matulungin, at pagkatapos ng lahat ng ito ay kailangan we are better Christians. Tayo dapat maging mas mabuting Kristiyano. At ako'y naniniwala na ito na yung magical moment na hinihintay natin upang madali nating madala ang mga tao sa Diyos. Sapagkat kitang-kita na ng lahat kung gaano natin kailangan ang Diyos. Kaya naniniwala ako mga kapatid, dapat tayo ay mag-double time. Huwag natin sayangin ang ating panahon sa mga walang kabuluhang mga bagay. No. Bagkos ay umisip tayo ng paraan upang tayo ay magkaroon ng pakikisa sa paglabang ito sa nasabing salot sa pamamagitan ng ating pagiging mabuting Kristiyano. At maliwanag naman ang banal na kasulatan kung paano mawawakasan ang sanop na ito. Mababasa po natin sa 2 Kronika, Kabanatang 7, talatang 14 ang ganito. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga kapatid, pag sinuri po natin ang talatang ito ay complete prescription siya kung paano gagaling
ang ating bayan. Kung tayo ay magpapakumbaba, kung tayo ay mananalangin at hahanapin ang ating Diyos at tatalikuran ang mga masasamang lakad o ang kasalanan na naglalayo sa ating Diyos na laganap sa buong mundo. Kung gagawin natin ang lahat ng mga yon, ang sabi niya, akin niyang diringgin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Nawa po sa maigsing pagbubulay-bulay na ito ay nakatulong ito para makapagbigay ng pag-asa sa atin at gawin naman natin ang ating magagawa bilang mga mananampalataya upang i-contribute sa mga tao, sa mga di mananampalataya ang prescription kung paano gagaling ang ating mundo mula sa salot na ito, katulad ng binasa ko sa ikalawang Kronika 7:14. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ikaw lamang po ang aming talagang kailangan, wala nang iba. Napatunayan namin sa pagkaraan ng ilang linggo na kami ay naka-lockdown, hindi makalabas ng bagay, helpless, limitado ang paraan para maghanap buhay at gawin ang mga normal na bagay na dapat naming ginagawa. Limitado ang aming pakihalubilo at natatakot kaming maging limitado rin ang mga supply ng pagkain dahil sa paglala ng sitwasyon. Kami po ay dumadalangin sa iyo na tulungan mo kami, patawarin mo kami, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba at turuan mo kaming palaging manalangin sa iyo at humingi ng kapatawaran at ng kagalingan mula sa salot na ito na dumating sa buong mundo. Nawa Panginoong Diyos, bilang mga Kristiyano ay gamitin mo kami upang maging tagapagpalambot ng puso ng iba para nang sa ganon ay tuluyan na silang lumapit sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Umaasa kami, Panginoon, na kami ay iingatan mo, sasamahan mo, aalisin mo ang takot, bibigyan mo ng pag-asa at lubos ang pagagalingin ng aming bayan. Gigising kami isang umaga na tapos na ang lahat ng problema sapagkat ganap na kaming nagpasakop sa iyo at ganap naming naunawaan na malibang ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay, malibang kilalanin ka namin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, saka pa lamang kami makakaranas ng kagalingan. Maraming pong salamat sa iyo sa presensya mo sa aming kalagitnaan habang kami nagbubulay-bulay. Sana ikaw ang lagi naming maramdaman at maranasan kasama namin upang ang pag-asang nasa aming puso, ang pananampalatayang nasa aming puso ay patuloy na manatili at patuloy naming maranasan at mapagkatiwalaan na hindi mo kami pababayaan. At ngayon mga kapatid, sumayin yung lahat ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoon at ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula ngayon at magpailanman. Amen. Salamat po mga kapatid
sa pakikisa sa maigsi nating gawain. Sana sa inyong mga tahanan ay meron din kayong nightly devotion hanggat maaari at panalangin upang hilingin sa Diyos na tayo ay tulungan. Ipanalangin po natin ng tuloy-tuloy ang ating mga frontliners, hindi lang yung mga health workers, kundi yung mga tagapamahalaan na nasa kalsada at nagpapatupad ng mga alituntunin. Ganun din yung mga tumatao sa mga grocery, sa mga supermarket, yung mga security guards, yung mga basurero, mga driver ng mga utility vehicles, at iba pa na kasangkot upang magtuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno at ng pribadong sektor sa kabuuan ng kalutasan ng problemang ito. Panalangin po natin sila na huwag silang dapuan ng COVID-19. Ganun din ang ating mga government officials na siyang nagdidesisyon at gumagawa ng mga alituntunin, na sila ay ingatan ng Diyos. At tayo rin po, kapag tayo ay naging disiplinado at naging maingat, ay malaking tulong at kabawasan sa sakit ng ulo ng pamahalaan kapag tayo ay hindi nahawa sa sakit na ito. Kaya hanggang sa muli po sa darating na linggo sa ating pagsamba, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen.